Hallelujah, Lord. Patuloy po nating purihin at sambahin ang ating dakilang Diyos na kanina pa lamang ay nandito na po sa lugar na ito upang katagpuin ang buhay ng bawat isa. We can sense your very spirit in this place. Nandito po, Panginoon, ang kabanal-banalan mong presensya sa lugar po na ito. At kami po ay sama-samang nagpapakumbaba. Iniaalay sa iyo ang lahat, Panginoon, pagkat ikaw ang may-ari ng buhay po na ito. Marapatin mo, dakilang Diyos, na ang aming mga buhay ay maging mabangong samiyos sa iyo pong harapan sa gabi pong ito. Ang aming pagpupuri, ang aming pagsamba at ang aming pasasalamat ay makarating sa trono mo dyan sa kalangitan. Dahil ito lamang po ang kaya naming gawin, Panginoon, sa lahat ng kabutihan at katapatang pinaranas mo sa amin sa nagdaang linggong ito. Maraming salamat dahil binigyan mo po kami ng pagkakataon na minsan pa ay maalayan ka namin ng wagas na pagsamba. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa. May you open our hearts, our spiritual senses to once again be filled by your love, to be filled by your power and of your spirit. Wala pong ni isa mang babae o lalaki sa lugar na ito ang lalabas sa iyong bahay panambahan na hindi makakatagpo ang iyong kapangyarihan, na hindi makakatanggap ng himala at pagpapalang nagmumula po sa inyo. We have this expectant heart that you will do something miraculous tonight. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Itago mo po ako sa iyong likuran. Ikaw lamang po ang maitaas at makilala. Not with the enticing words of human wisdom, but only by the demonstration of your power and of your spirit. Maliwanag ko pong maipahayag ang iyong salita. Maunawaan po namin ang lahat ng iyong kapahayagan sa gabi pong ito. Mapagpala ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po. May you all cover us tightly with your most precious, powerful blood that was shed on the cross of Calvary. Linisin mo ang aming mga puso. Damitan mo po kami ng iyong kabanalan at ng iyong katwiran nang sa gayon, Panginoon, ay wala pong magiging hadlang sa iyong malayang pagkilos sa bulwagang ito at sa aming mga puso, sa aming isipan at sa amin pong mga buhay. Panginoon, tanggapin mo po ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus at ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede po bang pakibati lamang po ang katabi ng mapagpalang gabi? Praise God. At tayo po ay makakaupo na minsan pa sa presensya po ng atin pong Panginoon. Sino po dito ang masayang makarating sa church? Amen. Sino po ang masaya ngayong gabi pong ito? Praise God. Alam niyo po na napakasarap po na every Sunday actually ay makakatuntong po tayo sa church. Makikita po natin na makasamahan po natin. Makakatagpo po natin ang presensya po ng atin pong Panginoon. Ako po kanina, dahil po nandito ako sa church, simula po kaninang umaga, wala po ako sa Jael Pulumbuhangin. Na-miss ko po yung ambience, no, na makikita ko po yung mga uma-attend ng first and second service until now. Nandito pa rin po tayo. Ngayon po ay para magbahagi ng salita ng atin pong Panginoon. At ito po ay ang pagsunod natin sa ating Diyos na buhay. And this month of March, sa kabuuan po ng JIL Church Worldwide, ay meron po tayong tema na sinusunod. Ano po ang tema natin? Revival, a call to absolute obedience. And our topic for tonight is entitled, Obedience, Our Obligation. Sabihin po natin, Obedience, My Obligation. Ang obligasyon po natin bilang isang Kristiyano at mananampalataya ay ang pagsunod po natin sa atin pong Panginoon. Napag-aralan po natin for the past weeks that obedience is not easy. Hindi po madaling sumunod sa pinag-uutos ng atin pong Panginoon. Dahil may mga pagkakataon po na kailangan po nating magsakripisyo, meron po tayong mga bagay na kailangan pong bitawan para masunod lamang ang kalooban ng ating Panginoon. And there are so many biblical characters in the Bible na gumawa po ng kanila pong pagsusurrender ng buhay sa Panginoon. Kagaya po ni Abraham, iniwan niya ang kanyang pamilya, iniwan niya ang kanyang bayan upang magpunta sa isang lugar na pinapupunta po siya ng atin pong Panginoon. Si Noah, pinagawa po siya ng
arko na hindi pa po nila nararanasan ang pagbaha during that time dahil hindi pa po umuulan ng tuloy-tuloy na wala pong tigil. At sinabi sa kanya ng Panginoon na gumawa siya ng isang arko na napaka-detailed at napaka-specific. Pero sinunod po ito ni Noah. Kahit iniisip ng mga tao, baka nababaliw na ang lalaking ito. Bakit ito gumagawa ng isang malaking arko? Para saan? Hanggang sa makita po nila ang tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan, ang pagbaha at ang pamilya lamang po ni Moses ang nakaligtas. Minsan may mga bagay pong pinapagawa ang Diyos na hindi natin lubos maunawaan bakit pinapagawa ng Panginoon ito sa akin. Alam niyo po, ngayong season na to ng aking buhay bilang isang lingkod ng Diyos at bilang isang lingkod ng bayan. Alam niyo naman po ang aking buhay. Isa po akong barangay kagawad sa amin pong barangay sa San Gabriel. And right now, God is opening my eyes to the things how politics works. Nakikita ko po ang kalakaran sa politika. At masasabi ko po sa inyo na hindi po madali. At sasabihin ko po sa inyo na kung papipiliin po ako kung church o barangay namin, I will choose to be here in the church. Pero bakit ako dinala ng Panginoon sa lugar na iyon? Bakit ako dinala ng Panginoon at pinanalo niya ako during that time of election? Because God has a purpose. Amen po ba? Ang atin pong mga buhay, kung nasaan man po tayo ngayon, kaya ka nandyan dahil may plano ang Panginoon sa buhay mo. The very reason why you are in that school, in that campus, in your workplace, o kung saan ka man nandyan ngayon, may plano ang Panginoon. At malinaw po sa akin ang plano ng Panginoon. That is to share the gospel to all people. Kaya nga po nung nakaraan, napakabuti ng Panginoon dahil meron pong nag-sponsor sa akin to conduct a feeding program in our barangay. Na hindi po ito budget ng barangay, but there is someone who blesses me to conduct that feeding program. At alam niyo po ba, nagpunta kami sa school, 500 plus na mga bata yung pinakain namin ng lugaw. And alam niyo, hindi naman ito about pagpapakain lang ng lugaw eh. My purpose is to share the gospel to the students. And to God be the glory, nakapagpatanggap po tayo ng 500 plus na mga estudyante. Palakpakan po natin ng Panginoon. Maliwanag po sa atin ang goal natin, ang purpose ng Panginoon na maibahagi po ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Alam niyo, ang prayer ko nga sa Panginoon, Lord, kapag tapos ka na sa akin dito sa barangay namin, pwede na ako sa church na ulit maglingkod ng todo-todo. No, pwede naman na ako doon na lang sa church eh, na maglingkod ako po doon ng talagang lahat-lahat sa aking buhay. Pero hindi po natin alam kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Amen po ba? Baka yung katabi nyo magiging mayor someday. Magiging vice mayor, magiging congressman, senator, vice-presidente, baka presidente ng TODA. Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng Panginoon, pero ang mga taong lubos na nagtitiwala sa Panginoon, nagpapatianod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Handa po ba tayo magpatianod sa kalooban ng Panginoon sa ating buhay? Amen. Obligations are something that most of us take very seriously. Kapag obligasyon, seryoso po tayo dito. Most people feel that once they have committed themselves to something such as a monthly payment or a promise of another kind, they should do everything in their power to fulfill that commitment. Sapagkat ito po ay obligasyon. Bakit tayo gumigising ng umaga, ng maagang maaga? Para magtrabaho, para kumita, para mag-aral. Dahil obligasyon po natin ang mga bagay po na ito. Bilang pamilyadong tao, kailangan mong magtrabaho para may maipakain ka sa iyo pong pamilya dahil iyan ay obligasyon natin. And fulfilling one's responsibilities is simply a matter of positive personal pride on the part of most people, and so it should be. Kaya po iba ang dating kapag nagagampanan po natin ang ating obligasyon. Tama po ba? Kapag nagagampanan mo ang obligasyon mo bilang isang ama, bilang isang ina, bilang isang anak, di ba parang fulfilling po ito at nagbibigay ito sa atin ng pakiramdam of a positive personal pride. Wala pong masama dito. Sapagkat nagagampanan mo ang obligasyon, ang tungkulin mo.
Kaya po mahalaga po sa atin na hindi natin iti-take lightly ang mga obligations po natin. Hindi lamang po about sa secular obligations, we as Christians, but also spiritual obligations. Sabihin nga po natin, spiritual obligations. Naniniwala po ba tayo na meron tayong obligasyon sa atin pong mga spiritual na buhay? Amen po ba? We have spiritual obligations. And one of those obligations is obedience to Christ. Marami po ang nagmamahal sa Panginoon. Maybe if I ask you tonight, mahal mo ba ang Diyos? Ang sasabihin mo of course sa akin, yes, Brother Harold. Mahal na mahal ko ang Panginoon. Talagang mahal na mahal ko siya, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. But my question after that is, do you obey the commandments of Christ? Because it is mentioned in John chapter 14, verse 15, that if you love me, you will obey my commands. If you truly love me, sabi ng Panginoon, kung totoong nagmamahal ka sa akin, sumusunod ka ba? Kasi maraming tao, pwede nilang sabihin, mahal ko ang Diyos. Pero hindi nakikita po ang pagsunod. Though we are commanded to live in obedience to Christ, that obedience should be the result of more than just a command to do so. Alam niyo po ba, bakit tayo sumusunod sa Diyos? Bakit hanggang ngayon ay nagpapatuloy po tayo? Kailangan malinaw po kasi Malinaw po, kaya tayo sumusunod sa Panginoon kasi nalaman mo ang kadakilaang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Kasi alam mong niligtas ka. Isang makasalanan, pariwara, magulo at sirang buhay, binago ng Panginoong Hesus. Dinamitan, binigyan ng bagong buhay. At kapag alam po natin yon, ito po yung magiging driving force natin. Bakit ako nagpapatuloy? Kasi meron Diyos na sumalba sa buhay ko. Nakikita niyo po ba yung buhay niyo dati? Nakikita ba natin yung buhay nating dating patapon, sira, magulo? Pero merong isang Jesus na na-encounter natin, na nakilala natin, na nagbago ng atin pong mga buhay. At ngayon po ay nagbibigay ng patuloy na buhay sa atin. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya ka sumusunod dahil nalaman mo ang katotohanan ito. Gratitude alone will not enable us to obey Christ. Only depending on His power daily. By faith, we'll accomplish that. But obedience is our Christian obligation just the same. At bilang panimula po ng atin pong mga puntos, using the acrostic word, obey. Ano po ang obey? O-B-E-Y. Ay lalagyan po natin ito ng mga puntos. Ano po ang unang letra sa obey? What is O? Occupied. Sabihin po natin, occupied. Sabi po sa John chapter 12, verse 26. Makinig po tayong maigi. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon, ay naroroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Occupied in serving the Lord wherever you are. Whenever you are. Ito po ang sinasabi dito. Kahit nasa ang lugar ka, maglingkod ka, sumunod ka sa Panginoon. Luke chapter 19 verse 13, ang sabi dito, and He called His 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. Ito po ang malinaw na pagkakatawag ng Panginoon. Hanggat hindi pa dumadating ang Panginoon, bumabalik sa atin in the second coming of Christ. What are we doing? Ano ang mga bagay na ginagawa mo? Malinaw pong sinabi dito, occupy till I come. Sabihin nyo nga po, occupy till I come. Ito ang iniwang kataga ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo. Occupy till I come. Patuloy kayong humayo, magpalaganap, magpadami. You occupy the land. Ito po yung purpose natin. Why you are in that barangay? Bakit ka nandyan sa barangay mo ngayon?
Bakit ka nandyan sa opisina, sa eskwelahan mo ngayon? Occupy that place for Jesus. Yun po yung sabi ko sa Panginoon eh. Lord, masaturate lang yung buong San Gabriel. Masyairan ko lang buong San Gabriel, pwede mo na akong tanggalin. Pwede na akong maglingkod ulit sa church ng sa todo-todo. Sana po ito yung mga kaisipan nating lahat bilang isang Kristiyano. We occupy till Jesus comes. Ito po ang naisin natin. We need to be occupied with bearing fruit, letter A. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Ang pagsunod po sa Panginoon ay merong resulta. Tandaan po natin iyan. Merong resulta sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa. Kaya kapag ikaw ay pinagkatiwalaan ng Panginoon sa isang gawain, you make sure that yung ministry na iyon ay lumalago. Kailangan po may nangyayari. Kailangan po may resulta. Napaparangalan ang ating Panginoon kapag nagagawa po natin ito. And not only should we bear fruit for Christ, but our service must also be rightly motivated. Maging sa mga paglilingkod po natin. Kasi minsan ganito po busy-busy na ako. Sobrang occupied na ako, Brother Harold. Wala na nga akong oras eh. But the question is, kamusta po ang ating mga puso? Para kanino ka ba nang naglilingkod? Bakit ka ba occupied na occupied? Sinasabi mo na busy ka na, wala ka ng oras, pero tama ba ang puso mo? Tama ba ang motibo ng puso ng iyong paglilingkod? We are not wanting, no? We are not wanting this world. Hindi natin gustong-gusto ang sanlibutang ito. And we don't want to waste our time serving the Lord na mali naman po ang motibo ng ating mga puso. Masarap na kapag tayo po ay naglilingkod, tamang puso. Puro ang motibo natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. We are rightly motivated. Ngayon po ay i-differentiate lamang po natin ang kaibahan ng self-righteousness at ng true service. Or self-righteous service versus true service. Tingnan po natin. Like ko pong sinasabi ito, bato-bato sa langit ang tamaan, magpatama. Okay, wag po tayong iilag. Kung nakikita natin, parang ako yun. Magpatama po tayo. Self-service comes through human effort. And true service comes from a relationship with the divine other deep inside. Ang paglilingkod po ay resulta ng ating malalim na relasyon sa ating pong Panginoon. That is the true service. Kapag malalim ang relasyon mo sa Panginoon, you have no other excuses. Wala tayong mga rason para hindi tayo makapaglingkod at sumunod sa ating Panginoon. Bakit? Dahil malalim po ang relasyon natin sa Panginoon. Ang self-righteous service, ito po ay bunga ng ating pong mga sariling kakayanan. It comes through your human effort without depending or relying to God. Ganyan po ang self-righteous service. Ano pa po? Self-righteous service is impressed with the big deal. True service finds it almost impossible to distinguish the small from the large service. Yan, yung mga self-righteous service daw po ay pagpapa-impress. Ganito ang nangyari. It's a big deal. But true service, almost impossible to distinguish kasi po, walang maliit at malaking paglilingkod. Amen po ba? Kahit maliit na paglilingkod, alam niyo po yung na-attend na naming seminar na Ministry of Helps, na kapag nakakita tayo ng propeta, ano yung reaction natin? Wow! Prophet! Grabe! Nagpa-prophesy siya. O nakakita tayo ng mga misyonaryo na galing ibang bansa at pupunta ng Pilipinas. Pero alam niyo po ba na yung Ministry of Helps ay kasama po doon? Ano po yung Ministry of Helps? Yung mga nag-aayos ng upuan. Yung mga nagwawalis. Yung mga naglilinis ng church. Yung mga tumutulong sa ibang mga tao. Na kailangan daw po tayo mga Kristiyano, kapag nakakita tayo ng mga taong naglilingkod sa Panginoon doing the ministry of helps, at kapag nakakita po tayo ng propeta, dapat pareho yung reaksyon natin.
Na kapag nakita tayo ng propeta, wow, propeta siya. Kapag nakita tayo ng naglilinis ng upuan, wow, naglilinis siya ng upuan. Praise God. Kasi bakit? Pantay po sila. Wala pong maliit at malaking paglilingkod. They are all equal. Kaya kahit po tayo ay nagwawalis lang sa loob ng church and you are doing that for God, ibang klaseng kaligayahan yung nararamdaman natin. Amen po ba? Kahit po kayo ay nangangamay, mga ushers natin, yung mga SOS natin, kahit nasa labas po kayo at nagbabantay, nagpa-park ng mga tao, nagpapayong ng mga umaattend, but if you are doing that for Christ, ibang kaligayahan yung nararamdaman natin. Amen po ba, mga SOS? Mga ushers, no? Kahit nasaan pa tayo. Kasi iyon yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Malaki o maliit, it's not a big deal at all as long as you are serving the Lord. Amen? Self-righteous service requires external rewards. Na kapag tayo daw po, ang mga self-righteous na naglilingkod, kailangan meron palaging binibigay. Oy, sige nga, maglinis ka nga ng upuan, bigyan kita 20. Gusto niyo po ba ng ganon? Na kailangan meron pang reward muna bago tayo sumunod. And true service rests contented in hiddenness. Mas mapalad po yung naglilingkod ng hindi nakikita. Amen po ba? Hindi ko naman po ibig sabihin na magtatago ako sa harapan nyo at hindi nyo ako makikita habang nagpipreach, no? Hindi naman po ibig sabihin na hindi na kayo magpapakita sa church. Ay, kailangan pala, nakatago ako, hindi na ako pupunta ng church. Nakatago daw. Hindi po ganon. Don't get me wrong, no? Ang ibig sabihin po nito, yung mga bagay na ginagawa mo, hindi mo na kailangang ilathala. Alam nyo, kapag nakuha na natin yung reward natin sa lupa, wala na yung reward natin sa langit eh. Kapag na-acknowledge ka na ng mga tao dito, napalakpakan ka na ng mga tao. No? Pero ang mga magagandang mga naglilingkod sa Panginoon kahit hindi nakikita. Amen po ba? Kahit hindi ka napapalakpakan ng tao o hindi ka na-acknowledge. Ganun po. Bakit? Kasi ang inaasam po natin ay palakpak ng Diyos at hindi po palakpak ng tao. Lagi kong sinasabi sa mga workers, kapag tayo ay naglilingkod, isa lang po ang audience natin, ang Panginoong Hesus lamang. At huwag po tayong maghahangad ng ibang palakpak, kundi ang palakpak ng ating Panginoon. Self-righteous service is highly concerned about results. And true service is free of the need to calculate results. Babalanse lang po natin ito. Of course, tayo naman po ay naglilingkod at gusto natin na meron po tayong makitang resulta. Pero ang mga self-righteous na naglilingkod daw po, sobrang concern sila sa magiging resulta nito. At minsan ay hindi na natin, nababox na natin ang pagkilos ng Panginoon na kung ano yung gusto natin maging resulta, yun na yung gusto natin. But sometimes, no, kapag tayo po ay babad po sa presensya ng ating pong Panginoon, minsan may pinapagawa siya. Na minsan kahit hindi nga po nakaprograma, pag may dinagdag ang Panginoon, kapag meron siyang gustong gawin, you just flow. You just flow. Alam mo, nagpapatianod ka lang sa gusto ng ating pong Panginoon. Self-righteous service picks and chooses whom to serve. Namimili. Kapag bata yung nagpipreach, ayoko makinig. Wala akong matututunan. Kapag bago. Pero alam niyo po ba, kahit sinong tumayo po sa pulpito, nakapag-aral o hindi nakapag-aral, kapag tayo po ay bukas, kapag open ang ating mga puso, sa pagkilos ng Panginoon, may matututunan po tayo. Meron tayong makukuha. True service is indiscriminate in its ministry. Hindi po tayo tumitingin sa kung sino ang ginagamit. Tumitingin po tayo sa ating Panginoon lamang. Amen po ba? Kaya po, sa atin po, no, wala pong namimili ng mga leaders. Wala pong namimili kung sino ang mga sasamahan. Dahil kung sino po ang inappoint ng Panginoon, ina-anoint ng ating Diyos. Binibigyan po sila ng authority ng ating pong Panginoon. Self-righteous service is affected by moods and whims. True service ministers simply and faithfully because there is a need. Ano po itong mga naapektuhan ng mood? Parang ayoko munang maglingkod ngayong araw na to. Ayoko munang umattend ng church.
Ayoko munang dahil mayroon ako nararamdaman, masakit ang ulo ko, etc. Alam niyo po ba, ang pagtitrain po ni Pastora Kay sa kanyang mga leaders is, talaga pong, matitrain ka ng todo-todo. Na kay Pastora Kay po, kapag naka-dextrose ka lang, doon ka lang hindi doon ka lang hindi a-attend ng mga seminars, no? Pero kung sakit lang ng ulo yan, umatan ka pa rin, no? Kung umuulan lang yan, umatan ka pa rin. And I remember na kapag nagmi-meeting po kami, inaabot kami ng madaling araw sa bahay nila sa Santa Clara just to, nag-meeting and all. Tapos kinabukasan, maaga na naman po kaming papasok. Kaya train na train po kami dyan. At ngayon nagagamit ko. I thank the Lord dahil dun sa mga panahon po na yon at season na yun ng buhay ko, talagang hindi po ako huminto. Nagpatuloy po, kaya batak na batak talaga kami sa paglilingkod hanggang ngayon, no? Kahit saan dalhin, maglilingkod sa Panginoon. As long as you know your purpose in life while you are serving, hindi ka naman mapapagod eh. Tama po ba? Hindi ka naman po hihinto talaga. Ang akin pong mindset ay ganito. Hanggat merong isang kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, magpapatuloy ako. That's our mindset as JIL people. Hanggat merong isang tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, magpapatuloy po tayo. Bakit? That is our mission. To bring, all peoples to the kingdom of the living God. Yan po ang ating mission. At kung meron man po naglalakad dyan sa labas na tao na wala pang relasyon sa Panginoon, you share that salvation to that person. Ano pa po? Self-righteous service is temporary and true service is a lifestyle. Ano pa po? Self-righteous service is without sensitivity. It insists on meeting the need even when to do so would be destructive. True service can withhold the service as freely as performed. Itong ibig sabihin po nito, kapag naglilingkod ka, you are very sensitive at umaayon ka sa emosyon mo. And sometimes, your decisions are destructive already. Pero hindi mo yung tinitingnan kasi nga self-serving ka eh. Tinitingnan mo lang kung ano mangyayari sa sarili mo, kung ano ang makukuha mo, ano ang mapapala mo. But true service can withhold the service as freely as perform it. And the last po, self-righteous service fractures community. It causes division. It causes destruction. If you are only serving yourself, makakasira ka. And true service, on the other hand, builds community. Kailangan po na pag-iisa. Kailangan na pagbubuklod. Kailangan po na bubuo. Kaya po tayo nandito sa church. Kailangan meron po tayong unity. At hindi lamang po tayo sa loob ng church, kasi po sa loob ng church, kailangan po it has to spill in our society. Ano po ang sabi? As the church goes, the nation follows. Kailangan kung ano po ang ginagawa natin sa loob ng church ay maaapektuhan ang mga society po natin. Kailangan po may reformation of society. Our comfort zone is here, dito po sa church. Pero paano po yung mga tao sa labas ng church? Ano po ang nangyayari? Alam niyo po kung ba't kayo nandito ngayon? Para maapektuhan niyo po yung mga taong nakakasama niyo. Para masabihan niyo po sila na merong Jesus na nagliligtas ng buhay. Kaya po tayo uma-attend ng church to be filled kung nangihina tayo at yung kalakasan na iyon dahil pinupuno tayo ng Diyos at ang pag-ibig na iyon ay maibabahagi mo sa ibang mga tao paglabas mo ng simbahan pong ito. Amen po ba? Kaya tayo nandito ngayon. So letter B, we need to be occupied with broadcasting the gospel without fail. Ito na po yun. Kailangan occupied tayo at malinaw sa atin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Acts chapter 1 verse 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria. Santa Maria tuloy. Sa Samaria, okay? At sa Samaria. At hanggang sa dulo ng daigdig. Ngayon ko lang nakita, parang revelation pala sa akin yun, no? At sa Santa Maria. No? Nasa Santa Maria tayo ngayon.
Tayo ay nandito sa municipality. Sabi nga po ng mga naririnig ko ng mga barangay elected officials kapag pinapakilala nila, ang dakilang bayan ng Santa Maria. Bakit po tayo dakila at pinagpala? No? Dahil kay Mary daw. At si Mary ay babaeng pinagpala sa lahat. At dahil nasa Santa Maria tayo ay pinagpala. Kaya dakila ang bayan po natin. Alam niyo po ba? Natutuwa ako sa Panginoon. God has a purpose. Ako po ay nasa barangay namin at ang lupon po o ang committee na pinagkatiwala sa akin ay health. Committee on Health. No? Kaya gumagawa tayo ng mga programa. And I thank the Lord. Alam niyo po ba nakakatawa ang Panginoon? Hindi ko naman alam na sa San Gabriel pala itatayo ang bagong ospital. At bukod sa ospital, sa San Gabriel din itatayo ang isang bagong super health center. Palakpakan nga po natin ng Diyos. Magkakaroon sa barangay namin ng super health center at isang bagong ospital, 6 na palapag. Ako ang nasa Committee on Health. Ang laking impact nito. Siguro pwede kong sharean lahat ng mga taong magpupunta dun sa sa ospital. Ibig sabihin, meron akong right. Nasa authority, nilagay ako ng Panginoon sa authority. Nandoon tayo. Amen po ba? And my goal and my purpose is clear to share the Word of God. To broadcast the gospel without fail. Kaya talagang kapag tinawag ka ng Panginoon, alam nyo, sumunod lang tayo, dadalhin niya tayo sa mga tamang tao. Dadalhin niya tayo sa tamang lugar. At ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat. Kinakailangang magdusa at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya'y muling mabubuhay sa 3 araw. And this is the gospel, brothers and sisters. Kailangan masabi natin sa mga tao na merong Jesus na nagdusa at namatay. Ito po ang gospel. Ito po ang kailangang maibahagi natin sa lahat po ng mga tao. And to be honest, it's not easy. Ulitin ko po, hindi madali. Kailangang magdusa at mamatay. And nararamdaman niyo po ba yon? Na kapag lalo kayong sumusunod sa Panginoon, meron talaga kayong mararanasang mga pagdurusa. Amen? Ako ramdam ko ngayon, no? Na kapag sumusunod ako sa Panginoon, palaging may mga dumadating ng mga bashers, may mga tao talaga na magpo-pull down sa'yo. Alam mo yon, you expect too much from people. Yung mga tao na yun na inaasahan mo na makakatulong mo, sila pa ang magda-down sa'yo. Sila pa yung mga pupukol sa'yo. Those people na inaasahan mo, magtulong-tulong tayo na magbahagi ng salita ng Diyos. Pero sila pa ang humahad lang sa'yo. Kaya may pagdurusa po eh. At ito po ay naranasan din ng ating Panginoong Jesus. Pero i-encourage ko lang po kayo ngayon, kahit po hindi madaling sumunod pa rin po tayo. Absolute obedience brings miracles. A witness is someone who by explanation and demonstration gives audible and visible evidence of what he has seen and heard without being deterred by the consequences of his action. Ito po ang kahulugan ng pagiging isang witness. Sabihin mo sa katabi mo, witness ka. Gusto ko pong sabihin niyo ulit, witness ka. Okay, narinig niyo po yon. Sabihin naman po natin, witness ako. Okay? Naniniwala po ba kayong witness kayo ng Panginoon? Linawin ko po ito Someone who by explanation and demonstration gives audible and visible evidence of what has seen and heard without being deterred by the consequences of his action. Okay? Hindi niya na iniisip kung ano magiging outcome. Basta alam mo, ikaw ay witness, gagawin mo ang lahat dahil ikaw ay witness. At tayo pong lahat ay witness ni Kristo. Amen po ba? Witness tayo ng ating Panginoong Jesus. Ito po ang ginawa ni Stephen, kaya siya binato hanggang kamatayan. Hindi ko po kayo tinatakot. Okay? Si Stephen po ay isang witness. Kaso,
Si Stephen po, dahil siya ay witness, tinuturuan niya yung mga tao eh. Pinadala siya sa Sanhedrin at siya ay hinuhukom. Anong sabi niya? Sa harapan ng maraming tao, pinapangaralan niya. Sabi ni Stephen, "You stiff-necked people! Matitigas ang ulo!" Pinapangaral niya yung salita ng Panginoon kasi nakikita niya yung mga ginagawa. Anong nangyari? Isa po si Saul, no, na during that time na nandun at bumabati ko sa mga Kristiyano, hanggang sa ang nangyari ay binato hanggang mamatay si Stephen na isang witness. Handa po ba tayo magpabato ngayong gabing ito? Dahil tayo ay mga witness ng ating Panginoong Hesus. Anong ginagawa natin kapag niyuyurakan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus? Kapag gumagawa po ng mga evil laws, mga batas na isinusulong na magbibigay ng sumpa sa ating bansa, what are we doing? I support divorce. I support LGBT. Ganyan po ba ang sigaw nating mga Kristiyano? Sumusuporta sa mga batas na naglalayon po. Alam niyo po si Senator Joel, si Brother Eddie Villanueva, alam niyo kung bakit ako ganito? Kung bakit po ako passionate when it comes to my service in God and our country, in our nation? Because we have leaders na lumalaban po sa mga tao. Alam niyo, they are misinterpreted. They are misinterpreted by the society. Bakit? Dahil nilalabahan na nila yung mga kamalian. They are standing on the truth. At mahirap po yun. Maninindigan ka sa tama at parang iniisip mo sa sarili mo, may mga kasama ako mga Kristiyano, pero ang mga Kristiyano nagbubulag-bulagan. Hindi sumasagot. Complacent. Kampante. Pero meron tayong mga leaders na tumutuligsa sa ganong mga klaseng mga batas. What are we doing? We are all witnesses here. Sabi dito, deterred by the consequences of his action, hindi natin tinitingnan kung ano mangyayari. Kagaya ni Stephen. Imagine niyo nasa harap ng mga tao at pinapangaralan, "You stiff-necked people." Binato siya. Acts 17, makikita natin yan sa Acts chapter 17. Pwede bang i-flash lang natin? Wala yan sa Acts chapter 7. Acts chapter 7. Gusto ko lang pong basahin para mapagdiinan po natin. Acts chapter 7 verses 54 to 59. Yan. So ito po yung kwento ni Stephen. When the members of the Sanhedrin heard this, they were furious. Galit ang mga tao, Sanhedrin, and gnashed their teeth at him. Ano pong ginawa ni Stephen? But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Tumingala lang si Stephen and look, he said, "I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God." At this, they covered their ears and yelling at the top of their voices. They all rushed at him. Sumugod yung mga tao, dragged him out of the city, and stoned him to death. Meanwhile, the witnesses laid their cause at the feet of a young man named Saul. While they were stoning Stephen, Stephen prayed, "Lord Jesus, receive my spirit." Then he fell on his knees and cried out, "Lord, do not hold this sin against them." When he had said this, he fell asleep. Grabe. Binato hanggang kamatayan. Pero habang binabato siya, ano ang panalangin ni Stephen? "Lord Jesus, receive my spirit." Hindi niya sinabi, kung ikaw binabato ka, di ba sabi mo, "Tama na, huwag niyo akong batuhin." Baka may ganun tayo no? "Huwag niyo akong batuhin, stop." Pero siya tanggap niya. Tanggap ni Stephen ang kalagayan niya. Binabato siya dahil tumayo siya sa katotohanan. And while they are stoning him, "Lord Jesus, receive my spirit." Saan kumuha ng ganong klaseng tapang si Stephen? Tayo po ba kapag kapag pangalan na ng Diyos ang nakataya,
Anong gagawin natin? Ipagtatanggol ba natin si Jesus? O sasama tayo sa kanila? Ano ang gagawin po natin? Ito ang ginawa ni Stephen. Ito rin ang ginawa ni Saul. Saul na naging Paul at naging apostle ng atin pong Panginoon. Ito ang ginawa ni Pedro at ng ibang mga disipulo kung bakit ang kanilang kamatayan ay kalunos-lunos. Merong hinulog sa well, si Pedro pinako ng pabaliktad. Iba't ibang klaseng kalunos-lunos na kamatayan ang mga sinapit ng disipulo, and they are martyrs. Grabe. Ito ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, kaya po siya nakapako sa krus ng Kalbaryo. Dahil sila po ay naging witness. We are all witnesses. Are you willing and ready to suffer? Napapersecute ba tayo minsan dahil Kristiyano tayo? Naalala ko dati, nung bago po akong Kristiyano, pinagtatawanan po ako ng mga kapamilya ko. Dahil umalis daw ako sa dati naming relihiyon, umati na daw ako sa church, pinagtatawanan nila ako. Sinasabi ko sa kanila, bahala kayo, maiiwan kayo sa rapture. Sinasabi ko sana ganon, maiiwan kayo sa rapture. Umaten kayo sa church, ganyan. Ayaw nila akong paniwalaan. Baka may nakakaranas ng ganun sa inyo na pinapersecute ka ng mga katrabaho mo, ng mga kaibigan mo, mga kakilala mo, because you're a Christian, huwag kang matakot. Because God is with you. Si Diyos, ang Diyos ang kakampi mo. Si Diyos. Ang Diyos ang kakampi natin. Si Jesus ang kasama natin. Amen po ba? Palakpakan niya po natin ang Panginoon. So we need to be occupied with being faithful. We must be faithful Christian servants. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Parang hindi na po umaandar ang atin pong PowerPoint. Yan, nasa letters din na po ako. Ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. We must be faithful to avoid worldliness and sin. Para po matakbuhan po natin ang kamunduhan, ang kasalanan, kailangan po natin maging tapat. I'm always reminded by my leaders na I need to be faithful to God in season and out of season. No? Maging tapat ka sa Diyos, may nakakakita man o wala. Maging tapat ka sa Panginoon kahit may mga kasama ka o wala. You need to be faithful. Somebody say, sabihin nga po natin, faithful. Sarap po maging faithful sa Panginoon. No? Kasi sabi, ang mga tapat lang hanggang wakas, sila lang ang maliligtas. Kaya kung meron man tayong dapat i-retain sa atin pong mga sarili, ang katapatan natin sa Diyos. Maraming mga nagsimula, hindi nagtapos ng tama. Maraming kumilala sa Panginoon, hindi nagpatuloy ng tama. Nawawala ang katapatan sa Diyos. Though sometimes, I know we are faithless. I know we are so fragile. Alam ko naman po na tayo ay mga tao lamang. Pero tingnan po natin. Just focus our eyes on Jesus. Because He is the author and finisher of our faith. Kung ano ang sinimulan ng Diyos sa buhay mo, kaya niyang tapusin ng may katagumpayan. Kaya lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. 1 Thessalonians chapter 5 verse 22. Ano pong sabi dito sa James chapter 4 verse 4? Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Kaya nga po magulang at mga kapatid, mawala na po sana ang appetite natin sa mundong ito. Na tayo po ay maging bulag na lang. Huwag na nating tingnan ang mga kayang i-offer ng mundong ito sa atin kasi marami siyang kayang ibigay. Payayamanin ka, popularity, fame, influence, etc. Yan ang ibibigay sa iyo ng mundong to. Pero minsan, dahil sa mga bagay na ito, nawawala ang pagtingin, ang pagkahumaling natin sa ating Panginoon, napapalitan ng maling mga bagay. What shall a man profit
if he gains the whole world, yet forfeits his one and only soul. Isa lang ang kaluluwa natin. Huwag nating ipagpalit dahil sa yaman ng mundong ito. We must be faithful to let our light shine. Ang ganda nito, nung binabasa ko po ito. We must be faithful to let our light shine. Alam niyo, sa barangay po namin kasi, pasensya na po, syempre, mga makukwento ko no? Ay gumagawa po tayo ng mga programa talaga. Gumagawa po tayo ng mga projects that will benefit the constituents under our barangay. So talagang sabi ko po, gagawa ako ng mga programa. And I thank the Lord dahil may mga sumusuporta po. And sometimes, mga magulang at kapatid, this is so true. Kapag ikaw ay dinala ng Panginoon sa isang madilim na lugar upang maging ilaw, lumiliwanag doon ang ilaw ng Diyos. And sometimes, yung mga taong nandoon naiirita. Hindi sila sanay. Dahil nabuhay sila sa kadiliman, kapag sila ay naliliwanagan, di ba, minsan kapag nasa madilim ka, kapag pinaslitan ka sa mata, naiinis ka. Parang ayaw mo. Di ba? Kasi hindi sila sanay. And because sometimes you are there to become the light, there are people who lived in the darkness that will cause you pain and hurt. That will bash you, that will hate you. And this is the reality of the world. May mga taong kaaayawan ka. You cannot please everybody. Hindi natin mapiplease ang lahat ng tao. Kahit gumawa ka, sabi ko nga po gumawa ka ng mabuti, iisipan ka ng masama. Gumawa ka ng masama, mas lalong iisipan ka ng masama. Saan ka ba lulugar? Ano bang kalalagyan ko? Maglingkod ka ng tama, may masasabi mga tao. Hindi ka maglingkod, may masasabi pa rin ng tao. Alam yung ang revelation sa akin ng Lord, just do the right thing. As long as you are doing the right thing, kahit ano pa ang isipin ng iba, it doesn't matter anymore. Amen po ba? Magpatuloy ka lang. Gawin mo lang yung tama. Alam niyo, pag may nakikita ako nagpaparinig sa akin, may mga umaano sa'yo, ganyan. In social media, I just unfollow them. That's it. I just unfollow them. Out of sight, out of mind. Kapag hindi mo nakikita, hindi mo maiisip, hindi ka maapektuhan. Those people, kasi of course, we are praying for the people, we are praying for them, their attitude, their characters, lahat yan, ipagpe-pray mo. Pero kung nakaka-apekto na sa'yo talaga, mas maganda, wag na lang nating pansinin sila. Ang mga taong hitik sa bunga, o ang mga puno na hitik sa bunga, binabato. No? Binabato sila. So just, okay, magpatuloy ka rin. Kahit binabato ka, at least marami kang bunga. No? At ang mga taong hindi ka kilala, kahol ng kahol. Tama? Yung mga aso, kapag di ka kilala, di ba? Pero kapag kilala ka niya, wala silang masasabi sa'yo. Hindi ka kasi kilala ng mga tao Kaya may mga nasasabi sila. Pero hayaan natin ang Panginoon ang sumama at kumontrol ng lahat ng ating pong sitwasyon. Matthew 5 verse 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong amang nasa langit. Sa lahat ng mga bagay po na ginagawa natin, isa lang ang dapat natin ginagawa. Ibalik sa Panginoon ang lahat ng papuri. And number 1 pa lang pala tayo. Ano yung letter O sa obey? Occupied. Letter B, mabilis na lang po ito, believing. Sabihin po natin, believing. Kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat ng sino mang may pananampalataya. In obedience, we need to have faith. We need to believe. Sa pagsunod natin sa Panginoon, kailangan kasama dito, isa sa mga ingredients ay ang pagtitiwala sa atin pong Panginoon. A, faith gains God's favor. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Romans chapter 5 verse 1. Makukuha mo ang pabor ng Diyos kapag ikaw ay sumusunod sa Kanya. Kaya pag sumusunod ka sa Panginoon, grabing blessing ang ibibigay niya po sa atin. Hebrews 11 verse 6.
Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. There's a reward in obedience. Kapag ikaw ay sumunod, it's automatic, no, na meron pagpapalang ibibigay sa iyo ang Diyos dahil ikaw ay sumunod sa Kanya. Faith brings glory to God, and glorifying God is the duty of every child of God. Faith does not operate in the realm of the possible. There is no glory for God in that which is humanly possible. Faith begins where man's power ends. Ang ganda po nito. Faith begins where man's power ends. Kapag hindi mo na kaya, kapag nandun ka na sa limitasyon mo, wala ka nang ibang aasahan kundi ang Panginoon. At masasabi mo na lang, Panginoon, gumawa po kayo ng mga bagay out of my control, out of my ability. Kapag gumawa ka ng imposibleng mga bagay na alam ko hindi talaga ako, na wala talaga akong kakayanan doon, mapaparangalan ng pangalan mo, Panginoon. Kasi kapag nangyari yung pinapanalangin mong imposible, alam mo sa sarili mo na hindi ikaw yun eh. Alam mo na ang Diyos ang gumawa nun sa buhay mo. Kaya I want to encourage you, brothers and sisters, kung may hihilingin kayo at ipapanalangin kayo sa Diyos, humiling kayo ng malalaking mga bagay. Bakit? Kasi kapag nangyari yun sa buhay mo, mapapatunayan mo, it's not because of you. It's all because of Jesus. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Grabe, hiling na tayo ng malalaking bagay sa Panginoon. No? Humingi na tayo ng mga bagay na imposible. Hihiling ka na lang din ng bahay, yung talagang 5 palapag na siguro yung hingin mo. Lord, 5 palapag. Kung anong nais ng puso mo. No? Faith wins the fight. Sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano tayo magtatagumpay? Through our faith. Lagi niyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. This is our protection, yung pananampalataya natin sa Diyos. Kahit na ano pang mga arrows ng kaaway ang ibato niya sa iyo, hindi sila magtatagumpay. Amen po ba? Hindi magtatagumpay ang gawa ng kaaway sa buhay ng mga taong may tunay na pananampalataya sa Diyos. Amen po. We are all covered by the blood of Jesus. Faith rests on God's faithfulness. Dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayanang maging ama kahit na siya'y matanda na. At kahit si Sarah ay hindi na maaaring magkaanak pa, nanalig siyang tuto pa rin ng Diyos ang kanyang pangako. Diba? Dahil alam mong tapat ng Panginoon, alam mo na may gagawin siya sa buhay mo. Kasi alam mong tapat siya eh. Alam mo na kapag nangako ang Diyos sa'yo, gagawin niya. So faith rests on God's faithfulness. And God has never made a promise He could not keep. For He is absolutely faithful. Sabihin nga po natin, my God is faithful. Amen. Tapat ang Diyos po natin. So ano po yung letter O? Occupied. Letter B? Believing. And letter, ano sunod? E, enduring. Sabihin po natin, enduring. Kaya nga ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa gitna ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Ayan, no, may mga pagtitiis po talaga eh. Sa pagsunod natin sa Panginoon, may pagtitiis, may pag-uusig, at may kahirapan. Pero, kailangan po nating danasin ito upang ma-refine ang atin pong pananampalataya sa Diyos. We are commanded to endure like soldiers. In 2 Timothy chapter 2, verse 3, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Letter B, we are commanded to endure the weariness of service. Mga magulang at kapatid, kailangan mapagtagumpayan po natin ito. Talagang darating po yung weariness sa ating mga buhay. And sometimes, you will feel like you are
stressed out, na ikaw ay talagang parang na-burn out ka na, and it's normal. Pero sabi dito sa Galatians chapter 6 verse 9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung tayo ay hindi susuko. Pakisabi sa katabi, huwag kang susuko. Amen. Sa mga nanghihina, no? Sa mga napapagal, weary, burdened, no? Ang encouragement sa atin ngayong gabi, huwag tayong susuko. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. And see, we are commanded to endure the onslaughts of Satan. Kailangan po nating mapagtagumpayan to, mga magulang at kapatid. Ephesians 6:13, kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos, sa gayon makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Ano po ang panlaban natin sa gawa at plano ng kaaway? Ang salita ng Diyos. Paano kung wala tayong alam na salita ng Diyos? Paano tayo mananalo? Paano tayo mananalo sa digmaan kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? And letter D, we are commanded to endure by reliance on the Savior. Sinabi ko sa inyo, upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Hindi na po ito bagong bagay, no? Kahit Kristiyano, sabi nga po dito, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito. So even Christians are not exempted. Kasama po tayo dito. Magdaranas tayo ng kapighatian. But God is commanding us, tibayan ninyo ang inyong loob. Tibayan mo ang loob mo. Lakasan mo. We will finish this race well and strong. Matatapos din ang unos ng buhay natin. Sabi nga sa isang kanta, there's a rainbow always after the rain. Sisikat din ang araw sa buhay mo. Amen? Kung punong-puno ka ng mga pagsubok, punong-puno ka ng mga kapighatian, sabi nga po ng isang quotation, in every breakings, there are always breakthroughs. After ng mga breakings at pagdudurog sa buhay mo, you expect breakthroughs from God. Amen? Kaya mapalad ang mga sugatan. Mapalad ang mga ngayon po ay nakakaranas ng pagkadurog. Dahil after your breakings, ang susunod naman dyan ay breakthroughs. Amen po ba? And letter Y, ano po ulit yung letter O? Occupied. Letter B? Believing. Letter E? Enduring. And letter Y naman po is yielded. Dumating nawa ang inyong kaharian. Masunod nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Ibig sabihin po ng yielded, tayo po ay nagpapasakop. Tayo ay nakikipagniig sa atin pong Panginoon. Letter A, the Lord makes yieldedness a requirement. Sabi po sa Romans 6:13, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. At ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan ng kabutihan. Stop na po natin. Kung tayo ay nagagamit ng kaaway sa maling kapamaraanan, kung nagagamit ang ating katawan sa kasalanan, itigil na po natin. Ang sabi dito, kailangang mamatay tayo sa ating lumang pagkatao. Huwag na po natin itong buhayin pa. Sabi sa James chapter 4 verse 7, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. I just want to reiterate this one. No? I just want to
magkaroon lang po tayo ng bagong kapahayagan sa verse na ito. Kasi gusto ko pong linawin to eh. Ano po ang sabi dito? Labanan ninyo ang... Sino po yung lalabanan? Sino po? Ang dyablo. Gusto niyo po ba yon? Lalabanan niyo yung dyablo? For example, suntukan. Face-to-face kayo ng dyablo. Sabi ng salita ng Diyos, labanan ko daw. Labanan ko daw yung dyablo. Makikipagsuntukan ka ba? Lalabanan mo ba yung dyablo face-to-face? Yan ba yung sinasabi sa verse na to? Pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo. Ibig sabihin, kapag naka-encounter ka ng mga makasalan ng mga tao, dyablo to, inaaway ako nito makikipag-away ka ba? Hindi po. Alam niyo ang revelation dito? Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Hindi po sinabi dito na labanan mo sa pamamagitan ng sarili mong lakas ang dyablo. Sabi mo, kaya ko naman to Lalabanan ko, talaga ako. Kapag nakita ako ng mga satanic agent, lalabanan ko sila. Kasi anak ako ng Diyos. Wala silang magagawa sa akin. No. Ang ibig sabihin ng labanan ninyo ang dyablo dito, makikita natin sa Genesis chapter 39 verse 12, sa buhay ni Joseph nung siya ay tinetempt ng asawa ni Potiphar. Ano ang ginawa dito ni Joseph? She caught him by his cloak and said, come to bed with me. Gusto ng asawa ni Potiphar na sipingan si Joseph. Pero anong ginawa ni Joseph? But he left his cloak in her hand and ran out of the house. Kapag sinabing labanan ninyo ang dyablo, ang ibig sabihin nito, iwasan. Dahil ang paglaban ay pag-iwas sa kasalanan. Amen? For example, alam mong high blood ka, nakita ka ng lechon, lalabanan ko to. Lalabanan ko to. Humarap ka pa sa lechon, no? Lalabanan ko to. Kaya ko to. Ang bango Malutong yung balat Malutong. Kaya ko to, Lord. Kaya ko to. Kinain mo na. Hindi mo kinaya yung tukso. Bakit? Lalabanan ko Lalabanan ko to Sugod ka, di ba? Sugod ka. Lalabanan ko. Pero ang paglaban sa temptation ay pag-iwas. Kagaya ng ginawa ni Jose, ni Joseph. Tinakbuhan niya yung asawa ni Potiphar. Kapag tayo ay tinutokso na, kaya ko to, malakas ako, Kristiyano ako. Kaya ko tong toksong to. Bumigay ka rin. Dahil iniisip mo, kaya mong labanan. Ulitin ko po, ang tunay na paglaban sa tukso at gawa ng kaaway ay pag-iwas. Iwasan po natin ang tukso. Iwasan natin ang mga temptations sa paligid po natin. Amen po ba? Lapit na po ako matapos. The lack of yieldedness is rebellion. 1 Samuel 15:22, sinabi na Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog. At ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Sa English, obedience is better than sacrifice. Mas mabuting sumunod ka sa Panginoon kaysa maghain ka. Para lang po alam niyo yung context ng verse po na to. No? Ito po yung time na si Saul po ay inutusan siya ng Panginoon to completely destroy the Amalekites. Completely. Kapag sinabi pong completely, lahat. Kailangan lahat. Lahat ng mga tao ay patayin, lahat ng mga gamit ay sunugin at i-destroy. Alam niyo po nangyari kay Saul during this time? Maganda naman sana yung gusto niya. Ang gusto ni Saul, doon sa lugar ng mga Amalekites, merong mga magagandang mga bagay. Merong mga best portion of the things in that place. Kaya ang ginawa ni Saul, itinira niya yung mga magagandang bagay. At ang purpose niya ay i-sacrifice, ihain, ihandog sa Panginoon. Maganda po ba yung hangarin ni Saul? Maganda naman. Kasi kinuha niya yung mga best Gusto niyang i-offer sa Panginoon yung best niya. Kaso, ang hindi niya nagawa ay ang pagsunod. Kasi ano ang utos ng Diyos?
destroy. Hindi sinabi ng Diyos, you sacrifice and offer the best things. Hindi ganun eh. Sirain mo ang lahat. Kaya sa atin po mga buhay, mga magulang at kapatid, God knows the motive of our hearts. Alam naman ng Diyos ang puso natin eh. No? So kung ikaw, gusto mong maghandog sa Panginoon, make sure you obey the Lord first. You obey the Lord. And last, the lack of yieldedness brings God's resistance. At kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia at kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Magpakumbaba po tayo sa harapan ng Panginoon. Ang pagpapasakop sa Diyos ay pagre-rely, pagdedepende sa atin pong Panginoon. Magpakumbaba po tayo. Huwag po tayong magmataas. At magtatapos po ako sa storya po ni Naaman. Because I believe that absolute obedience brings miracle, no? Makikita po natin ito in 2 Kings chapter 5 verses 1 to 19, pero hindi ko na po babasahin. Ito pong si Naaman na isa pong hari at siya po ay nagkaroon po ng sakit na ketong, no? At kapag ikaw ay meron kang ketong, excluded ka. Kailangan ikaw ay nakahiwalay sa community. Pero siya po ay isang hari. No? So ang ginawa po ng Panginoon ay pinadala niya po si Prophet Elisha. At syempre, no ine-expect ni King Naaman na may sakit siya, ang ine-expect niya, ipagpe-pray siya ni Prophet Elisha at makakaranas siya ng himala, gagaling ang kanyang sakit. Pero ano ang sabi ni Prophet Elisha kay Naaman, kay King Naaman? Ang sabi niya, go and wash in the Jordan River 7 times, and your flesh will be restored to you, and you shall be clean. Ngayon, bakit po hindi agad sumunod si Naaman? Alam niyo po ba yung konteksto nito? Si King Naaman may ketong at ang gusto ni Prophet Elisha ay lumubog siya ng 7 beses saan? Sa Jordan River. And in the context, ang Jordan River that time ay marumi. So bilang isang hari, ba't ako susunod? Marumi dun sa Jordan River. At 7 beses mo akong palulubugin doon sa lugar na iyon? What sense? Ano ang punto mo? Pero nakorek doon, to cut the long story short, nakorek si King Naaman at siya ay sumunod. Nagkaroon ng absolute obedience. And after po noon, in the record, na-restore ang flesh ni King Naaman na parang kutis bata. Ganong klase ang ginawa ng Panginoon. Bakit? Dahil nagkaroon ng change of heart at nagkaroon ng absolute obedience. May tanong po ako sa inyo, gusto niyo po ba ng himala sa buhay niyo ngayon? Humihiling ba kayo sa Diyos ngayon na meron siyang gawin sa buhay ko ngayon? Na meron kang hinihingi na panalangin? Matagal mo nang gustong makuha sa Panginoon. You know what? God is saying to you, magkaroon ka ng absolute obedience. Kahit parang ang pangit ng naiisip mo, kasi yung paglubog sa Jordan River ng 7 times, hindi maganda eh. Pero kung may pinapagawa sa iyo ang Panginoon na ayaw mong gawin, baka yun ang susi para maranasan mo ang himala ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. And we will just worship the Lord. Ihanda natin ang ating mga puso't isipan. Handa na po ba tayong sumunod sa Panginoon? Amen. We are so ready to obey the Lord. Wala pong pagsisisi. Wala po kayong wala pong panghihinayangan. Kapag kayo po ay sumunod, tayo ay sumunod sa atin pong Panginoon. Obedience is our obligation. And absolute obedience brings miracle. Amen po ba? Kaya tayo po ay magsusuko ng buhay sa Panginoon. Let's just focus our eyes to Jesus. We praise you, Lord. We glorify you. We want to worship you tonight. Narito po ang aming buhay, Panginoon. Nakikita mo ang buhay ng bawat isang anak mo sa lugar po na ito. Change our hearts, Lord. Kung may nakikita ka man pong matigas na puso,
na sa kabila ng paulit-ulit, Panginoon, na pagtawag mo sa kanila, sa kabila ng paulit-ulit na panawagan mo na kayo ay manumbalik, aking mga anak, paglingkuran niyo ako pagkat ito ang saysay ng inyong buhay. Kung may mga tao sa lugar na ito na matitigas ang puso, Panginoon, sa amin pong napakinggang iyong mensahe, alam ko po na meron kang ginagawa sa kanila. Palambutin mo ang puso ng bawat isa. Magpatianod kami sa kalooban mo at sumunod, Panginoon, sa nais mo sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, Banal na Espiritu, binibigyan po namin kayo ng laya na pangunahan ng aming mga buhay. Nagmula sa iyo ang buhay kong ito, ngayon sa palad mo. Ngayon sa palad mo ito ang alay ko. Tanging dalangin at siyang hangarin, naway tanggapin itong paghahain. Sa aking pagsunod, sa aking pagsunod sa landas mong laan, lahat ay iiwan. Ikaw ang susundan, Panginoon. Tanging dalangin at siyang naisin, nawa sa bisig mo ay itaas po natin ang ating mga kamay at awitin. Puso ko'y sa'yo, buhay ko'y handog. Buhay ko'y handog. Noon ko at ngayon. Noon ko At ngayon, bukas may alay ko. Sumusumpang ako'y iyong hanggang ang puso ko'y pumipintig. Puso kong ito'y pumipintig. Mag-aalay sa'yo, mag-aalay sa'yo ng aking pag-ibig. Tanging dalangin, laging dalangin, nawa sa piling mo ay linga. Puso ko'y sa'yo, O Diyos. Puso ko'y sa'yo. Buhay ko'y handog. Noon ko at ngayon, bukas may alay ko. Sumusumpang ako'y iyong minsan pa, puso ko'y sa'yo. Hallelujah, Lord. Tanggapin mo ang aming buhay. Tanggapin mo ang aming puso, ang aming pagsamba. Bukas may alay ko. Sumusumpang ako iyo. Buong puso nating awitin, puso ko'y sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Si kararaba, shakaraba. Yes, Lord. Noon ko at ngayon, bukas may alay ko. Sumusumpang ako iyong. Just the people of God, puso ko'y sa'yo. Puso ko. Iparinig po natin sa Panginoon ang ating mga tinig. Buhay ko'y handog. Noon ko at ngayon, bukas may alay ko.
Sumusumpang ako iyo. Sumusumpang ako iyo, Panginoon. Sumusumpang ako iyo. Alam ng Diyos ang panalangin ng ating mga puso. At ang nais lamang ng Panginoon is absolute obedience. Tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito ay matagal ng panawagan ng Panginoon sa ating mga buhay. Upang makaranas ka ng pagpapala at himala. Upang makalaya ka sa gapos ng kaaway, upang makamtan mo ang isang buhay na pinagpala, ganap at kasiyasiya. Ang kailangan mo lamang gawin ay sumunod sa tawag ng Diyos sa iyong buhay. I believe God is calling us tonight. Meron po siyang calling sa buhay po ng bawat isa sa atin. And maybe sometimes we are like Jonah, napilit nating tinatakbuhan ng tawag ng Diyos. Gumagawa tayo ng paraan upang hindi natin siya mapakinggan. Tinatakbuhan natin ang gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon. Let's just open our hearts to God. Let's just repent. Lord, forgive me. Patawarin mo po ako, Panginoon. Matagal ka nang may tawag sa buhay ko, pero pilit kitang nilalayuan. Pero pilit ko, Panginoon, na ina-align ang aking buhay sa nais ko at hindi sa kalooban mo. And tonight, Lord, I am asking, bring me back. Bring me back to that very first encounter with you, where my heart is so on fire. Doon sa buhay, Panginoon, na una kitang nakatagpo. Na nag-aalab ang aking puso sa paglilingkod at pagkilala po sa inyo. Nais ko pong bumalik, Panginoon. Nais ko pong muling maglingkod. Muling isuko ang aking buhay. Muling sumunod sa kalooban na tawag mo, Panginoon. It's never too late. It's never too late. Just go back to your first love. Jesus is waiting. Hallelujah. Holy Spirit, continue to minister to your people. Naririnig mo po ang panalangin ng kanilang mga puso. Naririnig mo, Panginoon, even the deepest prayer of their hearts. Nakikita mo po ang bawat luhang pumapatak sa aming mga mata. Alam mo ang puso naming lahat. At sa amin pong inawit, Panginoon, tunay, ang aming mga puso ay sa iyo lamang. Ang aming mga buhay ay ihahandog namin sa iyo. Ang aming noon at ngayon, ang aming magpakailanman. Ang amin pong panata, kami ay iyo lamang. Sa inyo ang buhay na ito. Magpapagamit po kami sa inyo, saan mo man po kami dalhin. Saan mo man po kami tawagin, Panginoon. We will let your light shine until the whole world knows that we have a God who changed the course of our lives, who can transform us and our society.
na merong Diyos na kayang bumago sa sitwasyon ng aming buhay. Gaano man po kahirap, gaano man po kabigat, pero meron kang ginagawa at meron kang kayang gawin, Panginoon. And right now, in the name of Jesus, I pray, let there be an open heaven and pour out your blessings to your people in this place as we serve you, as we obey you, God. Let there be miracles. Let there be breakthroughs, oh God. Favor upon favor. Blessing upon blessing. Magkakaroon po ng mga bagong opportunities sa amin pong mga buhay. You will open the doors of opportunities, Lord, that will give greater glory unto your name, God. Gagamitin mo ang aming mga buhay upang i-broadcast ang kadakilaan mo, Panginoong Jesus. Thank you, God, sa gabi pong ito. Salamat po, Lord, dahil muli naming tinatanggap ang iyong mga pangako. Lahat po ng may mga sakit at karamdaman, can you just raise up your hands? Or if you know anyone na merong sakit at karamdaman, I am praying to you, Lord, heal that sicknesses, heal that diseases in the name of Jesus. May you minister to those people, Panginoon. You are not limited by time, Panginoon, nor distance. Kaya mong hipuin sila wherever they are, mga nanonood sa Facebook live streaming na ito. Kung meron man po silang nararamdaman, Panginoon, sinabi mo, ipatong lamang namin ang aming kamay, Panginoon, sa mga sakit at karamdaman na ito at i-release mo ang iyong kagalingan, and we practice, Panginoon, our right, our authority, Panginoon. Hallelujah. Bilang iyong anak, Panginoon, padaluyin mo ang kagalingan, Panginoon. Tunawin mo ang lahat ng bukol. Tunawin mo ang lahat ng mga bagay na hindi mo kalooban sa aming buong katawan. We will live and not die to declare the wonderful works of the Lord Jesus Christ, Panginoon. Ang lahat po na may mga problema, ibibigyan mo ng kasagutan. Ang lahat po na may mga problema sa relationship, Panginoon, let there be restoration, God. Let there be understanding and peace. Even, Lord, sa lahat po ng mga anak mo, magkaisa po kami sa isang layunin, Panginoon. Just to lift up the name of Jesus. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa gabi pong ito, that you minister to your people. Salamat sa buhay ng bawat isa. May you bless them and their entire family. And we promise, Lord, to bring you all the glory, honor, and praise. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Praise God and God bless us all po. Praise the Lord. Alam ko po ang bawat isa po sa atin ay na-bless po. Tama po? Amen. Patuloy po tayong magsuko ng buhay. Patuloy po tayong magpasakop sa Panginoon. Patuloy po tayong sumunod sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Truly, Lord, that our lives is in you. Hallelujah, Jesus. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength, yes, Jesus. Lord, my hope is in you, Lord. In you is in you. I'll praise you with all of my life. I'll praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, and all of my hope is in you. I'll praise you. Yes, Lord, patuloy na magpupuri, Panginoon. We'll still praise you, Lord. With all of